Napakaliit na bansa po natin kung ikukumpara sa bansang China, kung kaya't sobrang nakakatuwa din po dahil talagang naririto po yung mga bansang sumusuporta sa atin para tulungan po tayo. Maya-maya mga utol, nakakatuwa naman talaga eh. At syempre dahil nga doon sa suporta ng ating mga kaalyado hindi tuluyang pero in a way binubuli pa rin tayo pero hanggang doon lamang yung kaya nilang gawin dahil nga syempre nagbanta na sa kanila ang United States of America sa China na kapag ginalaw ninyo o any armed attack na gawin ninyo sa Pilipinas ay may invoke yung Mutual Defense Treaty. Ibig sabihin, may karapatan na kaming gumante o birahin kayo. Parang ganon ang mensahe na pinararating ng United States of America sa bansang China. And to check natin mga utol kasi hindi lang naman yan yung mga dumarating na mga naval forces ng Amerika dito sa Pilipinas. And mga utol, US vessels arrive in Manila after sailing with PH Navy in South China Sea. Well anyway mga utol, meron po tinatawag na Indo-Pacific Command ang US Navy. Okay? Na umiikot talaga dito sa Indo-Pacific region. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Dahil hindi naman tumitigil ang threat ng China sa West Philippine Sea, mga utol, syempre tuloy-tuloy pa rin yung mga ginagawa ng Pilipinas na pagpapalakas ng ating depensa kasama ang ating mga kaalyado, partikular ang Australia, ang Japan at ang Amerika, syempre mga utol. At eto nga yung combat ship ng Amerika dumating na. Ayan mga utol. So yan mismo yung aalamin natin. Ito mula kay Kuya Ron TV. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game na natin, alamin na natin tong combat ship o yung US Navy ship na dumating sa Pilipinas. Bansa. Ito na po mga kababayan. Ito po yung barkong USS Mobile LCS-26. Isa daw po siyang Independence Class Littoral Combat Ship ng United States Navy. Grabe. Actually, hindi lamang po Amerika yung sumusuporta sa atin. Naririyan din po yung Japan, Australia, South Korea at iba't iba pang bansa na talaga nga naman po nakikita po natin ang pagsuporta lalo pat yung ating pong kinakaharap na panggigipit ng bansang China doon po sa West Philippine Sea. Ang tanong ng karamihan, ano kaya mangyayari? Mauuwi kaya talaga to sa gera? Pero syempre dahil nandyan ang mga kaalyado natin na handang magtanggol, hindi naman po para umatake. Handang magtanggol para ipagtanggol yung soberanya ng Pilipinas sakaling magkakaroon ng armed attack o violent attack itong China. Pero dahil nga nandyan na sila, syempre nagdadalawang isip na yung gobyerno ng China na ituloy ang kanilang mga plano pero hindi pa rin naman sila nagba-back down kahit ano pa mga sabihin nila kasi sa statement nila sa ayon sa kanilang mga pahayag kanila. 'Di ba? Lagi nilang pinalalabas kanila yung pinaglalaban daw nila di umano ang kanilang soberanya etong China mga utol at ang Amerika daw at ang ibang outside forces ang nagpapagulo. Ganon yung kanilang ginagawa para masira sa paningin nila itong ginagawa ng Amerika dito sa Indo-Pacific. Okay? So tuloy na muna natin. Na panggigipit ng bansang China doon po sa West Philippine Sea. Halos sunod-sunod na linggo mayroon po tayong namamataan dito o nakikita na mga warship ng Amerika. Kadalasan nagjo-join po itong mga warship na ito sa ating mga kasundaluhan doon po sa West Philippine Sea sa mga joint forces activities. Tama. At according din po sa ating Pangulo Bongbong Marcos ay hindi niya po bibitawan at ipaglalaban niya daw po ang West Philippine Sea sa mga panggigipit na ginagawa po sa atin ng bansang China. Napakaliit na bansa po natin kung ikukumpara sa bansang China, kung kaya't sobrang nakakatuwa din po dahil talagang naririto po yung mga bansang sumusuporta sa atin para tulungan po tayo. Maya-maya mga utol, nakakatuwa naman talaga At syempre dahil nga doon sa suporta ng ating mga kaalyado hindi tuluyang pero in a way binubuli pa rin tayo pero hanggang doon lamang yung kaya nilang gawin dahil nga syempre
nagbanta na sa kanila ang United States of America sa China na kapag ginalaw ninyo o any armed attack na gawin ninyo sa Pilipinas ay may invoke yung Mutual Defense Treaty. Ibig sabihin, may karapatan na kaming gumante o birahin kayo. Parang ganon ang mensahe na pinararating ng United States of America sa bansang China. And to check natin mga utol, kasi hindi lang naman yan yung mga dumarating na mga naval forces ng Amerika dito sa Pilipinas. Ayan mga utol, US vessels arrive in Manila after sailing with PH Navy in South China Sea. Well anyway mga utol, meron po tinatawag na Indo-Pacific Command ang US Navy. Okay? Na umiikot talaga dito sa Indo-Pacific region na meron silang base sa, kadalasan nakabase sila sa Hawaii at sa Japan. Pero minsan nasa South Korea sila at syempre minsan nandito nagdadak, pero ang kanilang area of responsibility kumbaga itong buong Indo-Pacific. Yan yung kanilang mandato, itong US Navy na ito. So ayan, the United States is flexing once again its military muscle in the Indo-Pacific with the port visit in Manila one of its nuclear powered aircraft carriers after sailing the South China Sea with the Philippine Navy. At matatandaan mga utol na nung kamakailan lamang 5 aircraft carrier ng US at umikot dito sa vicinity, okay, dito sa South China Sea. Ito ipagpapakita, napakadami niyan mga utol kung babasahin natin. Yan ang magpapakita ng matindi talaga yung commitment ng United States of America na panatilihin ang kapayapaan dito sa Indo-Pacific. Our two countries shared democratic values, close cultural ties, and our alliance has stood strong for over 72 years. As our oldest treaty ally in East Asia, the Philippines has showed their unwavering commitment in helping secure a free, open, peaceful, and prosperous Indo-Pacific region. At yun po ang pinaglalaban ng United States of America at ng Pilipinas. Hindi maling-mali yung sinasabi ng China na nanggugulo lamang o nakakadagdag sa kaguluhan itong United States of America when in fact, etong China ang nangaagaw ng teritoryo. So etong mga kaalyado natin ay ini-ensure ang kapayapaan sa lugar, yung hindi mag-agawan ng teritoryo o nangaagaw ng teritoryo. Okay? Mabalik tayo dito. Kaya po panik po tayo sa taas nitong Ocean Park para mas makita po natin ng maigi itong barkong ito ng Amerika. Okay, no? Dami niya mga dumating, mga utol. Noong nakaraan sa Subic yata sila na dumaong. Anyway, para sa ibang balita, mga utol, eto na naman, no? May kagaguhan na namang ginawa ang China. Chinese militia nagpapanggap na mangingisda para harangin ang mga Pilipino sa West Philippine Sea. Mula ito sa PCG, no? Sa UNTV News and Rescue. Paki-subscribe yan, paki-like yung video, alamin na natin yung report tungkol dito. Muling iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi totoong may provisional arrangement sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Sa isang social media post, muling binigyan diin ni PCG Commodore J. Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea, na matagal na panahon ng payapang nangingisda ang mga Pilipino sa Bajo de Masinloc bago pa dumating doon ang puwersa ng Chinese Coast Guard. Malinaw rin anya. Teka lang, basahin natin yung post ni J. Tariela. Before addressing the source of the problem in Bajo de Masinloc, it is important to highlight that there's no provisional arrangement between China and the Philippines. Filipino fishermen have historically fished peacefully in the area even before the establishment of the Chinese Coast Guard. Moreover, the guidance of the President is very clear. That is to support the welfare of our ordinary Filipino fishermen because this is their livelihood. Totoo naman mga utol eh. Etong mga walang yan tsekwa na to, pinipigilan ang ating mga mangingisda na mangisda sa ating mga teritoryo. Karapatan natin yon bilang bahagi ng ating exclusive economic zone. Meron tayong sovereign rights na mapakinabangan ang mga likas na yaman na nandun sa lugar na yon.
na siyang inaagaw ng China na kanila daw yun. Ganun kawawalang ya. Ganun tayo winawalang ya ng mga yan. They are not like the Chinese maritime militia disguised as ordinary fishermen who supports the bullying and provocation of the Chinese Coast Guard in the West Philippine Sea. Now, to respond to your question as to what is the root of problem in Baho de Masinloc, I am attaching here video. May video. Panoorin na natin yung video. Bago pa dumating doon ang puwersa ng Chinese Coast Guard. Malinaw rin anya ang mensahe ng Pangulo ng Pilipinas hinggil sa pagbibigay ng suporta at proteksyon sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda doon. Hindi anya gaya ng mga Chinese maritime militia na nagpapanggap umanong mga ordinaryong mangingisda at sumusuporta sa bullying at harassment na ginagawa ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Totoo yun mga utol, no? Yung maritime militia nila, napakarami, pero sanction sila ng kanilang PLA, nung People's Liberation Army. Na kunwari sila yung mangingisda. Di ba sila yung sumira ng corals natin? Mga walang mga diskarte na itong mga to di ba? Tapos maglalabas ng statement na parang palaging tama sila, pinalalabas nilang tama sila. Ito po yung video, panoorin na natin. Pinost rin ng opisyal ng isang video kung saan makikitang hinaharas ng Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc. Ito mga utol yung yung nangunguha ng mga shells, yung mga Pinoy na mangingisda, tapos pinapasoli nitong mga walang yung Coast Guard na ito. Gaano kawawalang yan, no? Aalisan nila ng pinangkukuha na ng kabuhayan yung ating mga mangingisda doon sa lugar kung saan walang karapatan ang China. Yun ang nakakasakit ng damdamin dyan. So ito yung inaaksyonan po ng ating gobyerno. Sana tumigil na, no? Yung ayungin, yung Baho de Masinloc, na masecure natin. O wag na muna yung mga artificial island na meron ng military base ang China. Yun ang munang kaya pa natin makontrol, napilit pa rin inaagaw ng China. Yun muna yung fokusan natin. At lagyan na natin ang struktura. Yan ang pinakamaganda sigurong gagawin ng ating bansa. Kasi hindi nga natin kayang ikutan, kumbaga proteksyonan ka dahil kulang tayo sa mga asset o sa mga barko na pwedeng tumingin sa ating mga nasasakupan. Okay? So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Maraming salamat UNTV News kay Kuya Ron TV. Paki-subscribe siya. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Aquiles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat. So wala sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat.